Palagi nating tinatapik ang katoksikan ng ibang tao. Pero ikaw ba ay hindi toxic sa sarili mo? O di kayo toxic ka na pala sa ibang tao? Minsan kasi, nakapokus lang tayo sa iba. Nakakalimutan na nating kamustahin ang ating sarili. Lahat naman tayo ayaw nating mapapaligiran ng mga taong toxic. Kasi minsan, ay nagiging toxic na tayo sa iba. Hindi lang natin napapansin kasi mataas ang tingin natin sa ating sarili. Pinupunan natin ang kamalian ng iba. Pero hindi natin napapansin ang mga trosong nakabara sa ating mga mata. Lahat tayo ay may magagandang araw at masasamang araw. Ibig sabihin na ganun din ang ugali natin. May good side at bad side tayo. Minsan magagalit tayo sa mga taong walang kasalanan. Minsan kinukontrol natin ang isang tao. Minsan wala tayong paki sa emosyon ng ibang tao. Gusto ko lang malaman mo ang katotohanan. Ang katoksika natin ay nanggagaling lang din sa atin. Ang dami nating iniisip araw-araw. Imposible namang walang halong katoksikan yon, di ba? Ibig sabihin, kung negatibo palagi ang iniisip mo, magre-resulta din yan ng katoksikan. Huwag kang mag-alala, hindi pa huli ang lahat para makapag-adjust sa ating sarili. Kaya anong maaari mong gawin upang maging isang mas masaya at hindi ka maging toxic na tao? Number 1, ngumiti ka. Ngiti. 5 letra lang yan. Pero napakalaking positibong impact sa'yo at sa mundo. Mahirap bang ngumiti? Kapag ngumiti ka, naipalaganap mo na ang positibong enerhiya. Kapag magiging habit mo na to, mas madali kang sumaya. Pero huwag kang ngumiti dahil lang sinabihan kita. Huwag mong gawin yan na pinilit lang. Dapat yung kusa mong binigay ang iyong matamis na ngiti. Magugulat ka na lang sa impact nito sa ibang tao. Paano mo ba malalaman na epektibo ito? Maraming tao ang lalapit sa'yo dahil maramdaman nila na friendly kang tao. Uulitin ko, huwag kang ngumiti dahil pinilit mo lang. Ngumiti ka dahil yan ang sabi ng puso mo. Smiling is inviting. Mas gusto kasi ng karamihan na sumama sa taong masiyahin at palangiti. Nakakagaan kasi ng pakiramdam. Number 2, maging mapagpasalamat. Dapat i-appreciate mo ang pagpapala ng Diyos. Pero sa panahon ngayon, hindi na natin na-appreciate ang blessings ng Diyos. Dahil palagi tayong nakapokus sa mga problema natin. Kapag palagi tayong nakapokus sa problema, ano ang mangyayari? Magkawatak-watak na rin ang iniisip natin. Magiging toxic na rin tayo sa mismong sarili natin. Palagi nating ikinumpara ang ating sarili sa iba. At palagi tayong nakapokus sa mga bagay na wala sa atin. Paano tayo sasaya sa ganyang mentalidad? Kaya't napaka-importante na mapagpasalamat ka sa mga bagay na nasa sayo na. Huwag mo nang hanapin ang wala sayo. Dahil paano mo mahahanap ang wala? Wala nga, di ba? Teka lang, sa tingin ko'y walang kulang sa'yo. May bahay ka. Kahit maliit na bahay lang yan. Basta't may bahay ka, yun na yun. Nakakakain ka pa rin. Nakakainom ka pa rin ng malinis na tubig. At ang nagpapakumpleto ng lahat ay buhay ka pa. Hindi ka ba masaya sa nalalaman mo? May sweldo ka. May mga kaibigan kang nagpapatawa sa'yo. Napakasarap mabuhay kahit mahirap lang tayo. Ang dami nating mapapasalamatan sa mundo. Kailangan lang nating sanayin ang ating focus sa mabubuting bagay na nangyayari sa atin. Number 3, umiwas ka sa chismis. Paanong hindi ka magiging toxic kung isa ka rin sa mga taong nakikinig ng mga chismis? May nakita ka bang positibong tao na nakikinig ng chismis? Halos lahat pwedeng mang-diss, mang-chismis, mang-trash talk. Kung ayaw mong maging toxic, umiwas ka sa mga taong nagbabahagi ng mga balitang ikakasira ng iba. Gawin mong habit ang pag-iwas sa negatibong usapan. Ang pamamalita at paninirang puri ay parehong negatibong aksyon. Kaya kung ginagawa mo ito palagi, mahihirapan kang sumaya dahil ikaw ang nagbabaon ng mga negatibong salita. Ikaw ang lumalason sa sarili mo. May malaking negatibong impact talaga yan sa buhay mo. Maapektuhan rin ang mga tao sa paligid mo. Hindi ka nila mapagkakatiwalaan. Pwede naman tayong tumawa o magpatawa na walang sinisira ang iba, di ba? Pwede rin tayong magbahagi ng mga ideas natin. Pwede rin tayong magbahagi ng mga bago nating natutunan sa mga tao. Ang daming pwedeng pag-usapang positibo sa buhay. Bakit doon lang tayo nakapokus sa buhay ng iba? Kahit gaano man kasahol ang ginawa ng ibang tao, wala na tayong pake sa buhay nila. Let them face their own trouble. Ganyan lang kasimple. Huwag naman nating baunin ang katoksikan ng iba. Imbis na katoksikan lang ang ibahagi natin sa mga kaibigan natin, mas mainam na bumuo tayo ng magagandang topics para mas lalong tumatag ang relasyon nating magkakaibigan. Walang plastikan,
Number 4, kilalanin mo ang iyong sarili. Mahihirapan kang mapansin ang kamalian mo kung hindi mo alam kung sino ka o kung ano ang nasa isip mo. Practice self-care. Sino ka ba? Hindi ko tinatanong kung ano ang pangalan mo. Tinatanong ko ang tunay mong pagkatao. Dito kasi magsisimula ang katoksika natin. Yung palagi tayong nagmamadali, palagi tayong pagod, gutom tayo, may stress, nawawala na tayo sa ating katinuan. Para tayong baliw na walang pakialam sa pagkatao natin. Ang nakikita lang natin ay ang mga taong nasa paligid. Hindi mo malalaman na toxic ka kung hindi mo kilala ang sarili mo. Importante na mag-time out ka muna. Sarili mo muna ang atupagin mo. Ano na ba ang nangyayari sa akin? Ano ba ang pinagagawa ko? Tama ba ang desisyon ko? Actually, marami kang maitatanong sa sarili mo kung bigyan mo ng oras ang sarili mo. Number 5, magpakabait ka. Sabi ko nga sa naunang video, magpakabait ka. Pero, wag namang sobra. Kasi may magte-take advantage na sa'yo. Pero alam ko ang sasabihin mo, mahirap magpakabait sa mga taong palaging naninira. Hindi ko mapipigilang pumatol sa kanila. Wala akong magawa sa reaksyon mo. Tao lang tayo, di ba? Minsan makakagawa tayo ng mabuti at masama. Pero kung react tayo ng react sa negatibong bagay, ano kaya sa tingin natin ang maipapasok natin sa ating utak? Siyempre, negatibong sitwasyon rin. Kahit napakagulo na ng mundo, mananaig pa rin ang kabutihan. Biblia nang nagsabi sa Kawikaan 11:17, kapag mabait ang isang tao, siya mismo ang nakikinabang. Pero kapag malupit ang isa, siya mismo ang napapahamak. Alam kong mahihirapan tayong sundin yan, lalo na kapag galit na tayo. Pero kahit ito lang ang isipin natin, ang kabutihan ay maganda sa ating kalusugan. May clinical studies na ito eh. Kung magpakabait ka, mag-spark ang utak mo. Tataas ang antas ng iyong serotonin. Ang serotonin ay isang hormone na responsable sa ating kaligayahan. May malaking impact sa kalusugan natin, di ba? Pero kung galit ang pinapairal natin, ang galit ang dahilan kung bakit tayo na-stress. Kasi magre-release ito ng hormones na tinatawag nating cortisol. Responsable yan sa stress natin. So tama ang Biblia, di ba? Tayo lang din ang mapapahamak sa galit na yan. Kaya kung gusto mong maging masaya at hindi maging toxic na tao, magpakabait ka. Hindi yung kabaitang pilit. Yung kabaitang alam mong gagawin mo dahil sumusunod ka sa payo ng Diyos. Libre lang magpakabait. Just be kind and show compassion to the people around you. Number 6, huwag mong seryosohin ang maliit na bagay. Oo, dapat seryoso ka sa pangarap mo. Pero pagdating sa kabiguan, dahil mabibigo tayo, tawanan na lang natin. Dapat haluan natin ng humor ang ating buhay. Kapag sobrang seryoso natin sa buhay, dito tutubo ang kasakiman, sisihan, kahihiyan, at pagkakasala. Para mo na rin sinasabi na hindi ako magiging okay kung hindi ko pa nakukuha to. Yan ang dahilan kung bakit nahihirapan kang sumaya. Dahil sobrang seryoso mo. Make it a habit to laugh at yourself and to laugh at your mistakes. Mahihirapang makapasok ang negative energy sa buhay mo kung pinapagaan mo ang mga bagay. Kung nagkakamali ka, tawanan mo lang dahil hindi mo naman hawak ang sitwasyon. Kahit anong gawin mo sa buhay, magkakamali ka talaga. Hindi tayo perpekto. Hindi naman ibig sabihin na kapag hindi mo sineryoso ay wala kang mararating. Ang ibig kong sabihin ay seryosohin natin ang ating mga pangarap. Pero wag nating seryosohin ang ating kabiguan. Mas masasaktan lang tayo sa ganyang mentalidad. Mas ito pa ang dahilan ng ating pagsuko. Number 7, isipin mo ang epekto ng iyong ginagawa. Kung babatuhin ka ng buhay ng matitinding pagsubok, tanungin mo muna ang iyong sarili bago ka mabahala. Ano ang pinakamalalang epekto kung sobra ang pagkabahala kong ito? Mabubuksan ang iyong isip at mapagtanto mo na imbis maliit lang ang problema, ay maaari mong madagdagan ito. Those problems can't ruin your day. Only you can ruin your day by thinking negatively. Sa oras na mapagtanto mo na may malaking negatibong epekto ito, hindi mo na ito seseryosohin. Find humor in every situation. Minsan kasi, mas masama pa ang iniisip natin kaysa sa totoong pangyayari. Minsan din nag-iisip tayo ng nakakatakot, pero hindi naman nangyayari. Kaya't huwag masyadong pakainin ng laso ng utak mo. Kapag malinaw ang pag-iisip mo, magre-reflect yan sa panlabas mong anyo. Magiging masaya ka. Number 8, tingnan mo ang positibong kahulugan. Kapag toxic na tayo sa sarili natin, madali lang natin malaman yan. Dahil kadalasan ng mga iniisip natin ay napakasahol. Lahat na lang ng kinikilos ng iba sa paningin natin ay may negatibong kahulugan. Alam mo,
Maraming bagay ang hindi natin makukontrol. Hindi mo man makukontrol ang nangyayari sa paligid mo, pero makukontrol mo ang iyong reaksyon. Lahat ng resulta sa buhay mo ay dahil sa iyong desisyon. Ibig sabihin, nagiging toxic ka na sa sarili mo dahil desisyon mo yan. Walang bagay dito sa mundo na nangyayari ng ganun-ganun lang. The more flexible you are, the more options you have. Pilitin mo palagi ang mas positibong diskarte. Number 9. Layuan mo ang mga tao na nakaka-drain ng energy. Mapabagay man o tao, layuan mo. Kapag ipinapasok mo ang lahat ng basura sa ulo mo, magiging basura rin ang takbo ng iyong buhay. Sinasabi ko to sa'yo dahil gusto kong magising ka. Kita mo naman ang mga matagumpay na tao, di ba? Libro ang kanilang hinahawakan. Mga libro tungkol sa buhay, tungkol sa negosyo, tungkol sa pagiging influencer, at mga self-help books. Kaya oras na iwasan mo sila kung ayaw mo maging toxic ka rin. Number 10. Don't be so hard on yourself. Halimbawa, na-realize mo na toxic ang tao. Please, don't be so hard on yourself. Kumalma ka lang muna. Huwag mong pilitin na mawala ito. Mas lalong hindi mo makukontrol ang iyong sarili kung pipilitin mong maging maayos. Bigyan mo ng sapat na oras para makilala mo ang sarili mo. Tao ka lang at hindi ka perpekto. Kapag kasi gusto mong magpaka-perpekto, para ka lang naghukay at ikaw lang din ang tatalon. Nakuha mo ba ang punto? Para mong inilagay ang sarili mo sa kapahamakan. I suggest to use a gratitude practice para mapahalagahan mo ang iyong sarili at mapahalagahan mo ang iyong mga ginagawa. Bumitaw ka sa mga pangyayaring hindi mo makukontrol. Don't beat yourself up. Yakapin mo ang sarili mo dahil wala ka ng ibang kakampi kundi ang sarili mo lang. Number 11. Mahalin mo ang iyong sarili. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Nagiging toxic kasi ang bawat isa sa atin dahil kulang na kulang tayo ng pagmamahal sa ating sarili. Wala tayong tiwala sa ating sarili. Hindi natin kilala ang ating sarili. Kaya kung nais mo maging isang mas masaya at hindi maging toxic, mahalagang mahalin mo ang iyong sarili. Alam kong nauumay ka na sa payo na mahalin ang sarili. Pero bakit ka nauumay kung hindi mo pa ginagawa? Mas madaling ikalat ang pagmamahal at pagiging positibo kung nararamdaman mo muna ito sa loob mo. Sabihin mo ito palagi. I am loved. I am great. I am enough. I am valuable. I am capable. I am beautiful. Kapag uulit-ulitin mo ang mga positibong affirmations na yan, papasok yan sa iyong subconscious mind at lahat ng negatibong iniisip mo ay mapapalitan ng positibo. Hindi madaling malaman na isa ka na palang toxic na tao kung palagi ka na lang nakapokus sa ugali ng ibang tao. Hindi natin agad-agad mabago ang ating ugali, pero kailangan nating magpursige. Kahit maliit na hakbang lang araw-araw, may malaking tulong na yan sa'yo. Ang positibong ugali ay hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo.